Mga kapuso, isa ng super typhoon ang bagyong Pepito. Naunang sinabi ng Pag-asa na posibleng maglandfall ito sa Catanduanes ngayong gabi o bukas ng umaga. Asahan din pong malalakas na ulan, hangin at daluyong o storm surge sa labas ng landfall point ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, potentially catastrophic at life-threatening o lubhang mapagminsala at may banta sa buhay at kaligtasan ang maging sitwasyon sa northeastern Bicol region. Bago pa man tuluyang humina bilang LPA, matinding pagbaha ang iniwan ng bagyong Kabayan sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa gitna ng rumaragasang baha sa Manay sa Davao Oriental, kung saan naglandfall ang bagyo, sinagip ang ilang na-trap na residente, kabilang ang isang sanggol. May mga na-rescue rin sa Caraga sa Davao Oriental. Nakauwi na ngayong araw ang ilang evacuee, pero may pangamba pa rin daw, lalo't unti-unti pa lang silang bumabangon mula sa malalakas na lindol na tumama kamakailan sa Mindanao. Samantala, dahil naman sa shear line, binahari ng ilang bahagi ng Luzon. Ang ilang sasakyan sa Dilasag sa Aurora, stranded ng mahigit 10 oras matapos tumaas ang tubig sa ilog at umapaw sa kalsada. Nararanasan na ang drought o matinding tagtuyot sa Nueva Ecija at Cavite dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, kapag umiiral ang drought, 3 buwan ng way below normal o higit 60% na mas mababa kaysa karaniwan ang mga pagulan sa isang lugar. Samantala, umiiral naman ang dry spell sa 25 lalawigan na karamihan ay nasa Luzon, kabilang na ang Metro Manila. 3 buwan ang below normal o nasa 20% hanggang 60% na mas mababa ay sa karaniwan ng mga pagulan sa mga apektadong lugar. Dry condition naman ang nararanasan ngayon sa 5 lalawigan, kabilang ang Abra, Batanes, Bohol, Bukidnon at Misamis Oriental. 2 buwan namang below normal ang mga pagulan sa mga naturang lugar.